Kabanata 631. So ang nakatayo sa likod ng mga bodyguard ay asawa ni Severin. Agad na nagningning ang mga mata ng Great Elders nang makita si Diane. Wow, ang ganda niya. Siya ay mas pambabae at kaakit-akit kaysa sa mga babaeng nakatayo sa harap. Bahagyang kumibot ang mga sulok ng bibig ni Cain. Plano niyang itago si Diane para sa kanyang sarili ngunit mukhang gusto rin siya ni Great Elder para sa kanyang sarili. Natawa si Cain at sinabing, Great Elder, mas bagay sa iyo ang mga babaeng nasa harapan. Bata pa sila kaya may pagkakataon na hindi pa sila nagkarelasyon. Sa madaling salita, ikaw ang unang mag-pop ng kanilang mga seresa. It's better to leave Diane to me because I have a bone to pick with Severin. Tsaka nanganak na siya dati kaya hindi siya kasing fresh ng mga babae. Haha, mabuti kung gayon, sumama sa iyong mga pag-aayos. Natuwa ang Great Elder, hindi ako makapaghintay na matikman ang kanilang unang pagkakataon. Pagod ka na sigurong mabuhay para masabi lahat yan. Galit na sabi ni Abigail nang makita ang Great Elder at si Cain na nakangiti ng perwisyo. Hindi siya mapapahiya ng ganoon kaya sumugod siya sa kinatatayuan ng Great Elder at ibinato ang kanyang kamao sa kanya. Teka, huwag maging impulsive, Abigail. Sigaw ni Severin nakakalabas lang sa gulat. Gayunpaman, huli na siya dahil sa isang malakas na tunog ang narinig, at si Abigail ay pinalipad ng patiwarik sa hangin na parang saranggola na may putol na tali. Siya ay lubhang nasugatan na ang dugo ay bumulwak pa mula sa kanyang bibig sa kalagitnaan ng hangin. Agad na tumalon si Severin sa himpapawid nang makita niyang si Abigail ay tatama sa isang puno. Nasalo niya ito, sabaywang sakto at dahan-dawang bumaba sa lupa ang dalawa. Parang nabigla si Abigail, hindi niya akalain na mapapalipad siya ng kabilang partido sa isang suntok lang. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalakas ang kabilang partido. Namula agad ang mukha niya matapos siyang mahuli ni Severin. Sa sandaling iyon, naalala niya kung paano niya ito pinasipsip noon ng lason at mas lalong namula ang mukha nito habang tumibok ng malakas ang puso niya sa dibdib. Salamat, Master, nakayukong sabi ni Abigail pagkatapos nilang dalawa na ligtas na nakatayo sa lupa. Kumuha si Severin ng healing pill at iniabot sa kanya. Hindi kayong lahat ang kapareha nila. Sa 6 na tao dito, 5 sa kanila ang napakalakas. Ang pinakawalang kwenta ay syempre si Cain. Napabuntong hininga si Wendy at ang iba pa nang marinig iyon. Mukhang walang kwenta ang pagsali rin nila sa laban. Sa kabilang banda, ang mga sulok ng bibig ni Cain ay hindi mapigilan. How dare that bastard Severin called me inutil. Nakakasakit talaga ng damdamin yun. Hindi ba niya alam iyon kung hindi niya napilayan ang dalawa sa aking pagkamit at ang aking mga binti kung gayon ako ay talagang magiging makapangyarihan. Sa 5 tao doon, ang babaeng iyon ay level 5 Warrior King, ang middle-aged na lalaki ay isang level 6 Warrior King at ang 3 pang matatandang lalaki ay pawang level 7 Warrior King. Bahagyang ngumiti si Severin. Mukhang naglabas na talaga ng malalaking shot ang slasher gang sa pagkakataong ito. Dahil marami silang Warrior King fighters, alam na alam ni Severin sa kanyang puso na ang gang na ito ay marahil ang isa sa pinakamakapangyarihang gang sa buong Cherrydom. At least, mas makapangyarihan ang slasher gang kaysa sa Draco Deus Temple na itinayo ng matanda sa simula. Oy, nakikita ng punk na ito ang ating natamo. Gulat na sabi ng pangalawang elder. Hindi nakakagulat na malaman ni Severin ang tagumpay ng Great Elders mula noong nakipag-away siya kay Abigail ngayon, ngunit ang iba sa kanila ay hindi man lang gumalaw ni isang daliri o ginamit ang kanilang espiritual na enerhiya kaya paano malalaman ni Severin ang kanilang tagumpay. Ang punk na ito ay dapat may lihim na pamamaraan. Haha, baka matutunan natin sa kanya yung secret technique kung napatay natin siya. Napangiti ang Great Elder at sinabing, Uy punk, paano kung makita mo ang aming natamo? Mamamatay ka pa rin kung hindi ka kalaban sa amin. Sa katunayan, sisiguraduhin kung makikilala mo si kamatayan ngayon para sa pagpatay sa napakaraming miyembro namin. Severin, I must say I find you impressive. Wala kaming pagpipilian kundi ilabas ang 5 elder sa slasher gangs at kung hindi lang may apurahang bagay si 6th elder, may 6 na makapangyarihang mandirigma na nakatayo sa harap mo ngayon.
Kapag nagsama-sama na sila, kahit ang leader ng gang namin ay walang laban sa kanila, so you're dead for sure this time. Oh talaga, napangisi si Severin. Parang hindi ganoon kalakas ang leader ng gang nyo. Sa katunayan, sa palagay ko isa lang siyang level 8 warrior king. Aba, magiging pinuno siya ng walang tagasunod kung papatayin ko ang lahat ng matatanda rito. Haha, I wonder if he would dare to come find me then. Lahat ng 5 matatandang lalaki ang labi ay nagsimulang kumikibot. How dare this punk say na papatayin niya kaming 5 ng mag-isa. Sa kabilang panig ng isang maliit na sulok, si Lucy na nagtatago sa kakahuyan ay pinapanood ang buong bagay gamit ang binocular. Haha, galing, siguradong patay na si Severin sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sigaw niya nang makita niya si Abigail na bumubulwak ang dugo matapos epalipad sa ere. I heard Severin's bodyguards are very strong but it doesn't seem like it anymore since mas malakas ang mga matatanda na ito. Ikaw punk. Bakit hindi mo ipakita sa akin kung anong meron ka? Sabi ng level 5 warrior king middle-aged woman. Akala niya ay nambobola si Severin, kaya walang pag-aalinlangan, ipinulupot niya ang kanyang kamay sa isang kamao at binigyan ito ng espiritual na enerhiya. Tapos sa isang kisap mata, humarap siya kay Severin. Umuungal na tiger punch. Galit niyang sigaw. Pagkatapos, isang multo na imahe ng isang tigre ang lumitaw sa kanyang harapan at sa sumunod na segundo, nagbigay ito ng nakakatakot na malakas na dagandong, ito ay malinaw na ang pag-atake ay higit pa kaysa sa tila. Oh, ito ay isang sky level lower rank technique, mahinang sabi ni Severin pagkatapos tingnan ang Phantom Tiger. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao sa espiritual na enerhiya at walang kabuluhang sinuntok ang multo na tigre. Ano, hindi siya gagamit ng anumang mga diskarte. Natigilan ang babaeng haring mandirigma. Iniisip niya kung minamaliit siya ni Severin. Gumamit na siya ng teknik sa simula pa lang at ang teknik na ginamit niya ay isa sa mga mas makapangyarihan niya. Gayunpaman, gumamit lang si Severin ng isang non-teknik bilang counter-attack. Bam! Isang malakas na tunog ang umalangaw sa himpapawid at sa sumunod na segundo ay pinalipad sa ere ang mandirigmang hari na babae na may mga bali na braso habang si Severin ay nanatiling tahimik na nakatayo sa kinaroroonan niya. Sa isang iglap, muling humarap si Severin sa babaeng haring mandirigma, at hindi man lang siya pinahinga. Ano? Sabi ng babaeng warrior king nang makita niyang si Severin ay humarap na sa kanya sa ere. Siya ay napakabilis na nagsimula siyang magduda sa sarili. Bam! Isang suntok na naman ang pinalo ni Severin sa dibdib ng warrior king woman, dahilan para bumulusok ito sa lupa. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig nang tumama ang kanyang katawan sa lupa sa ibaba at sa susunod na segundo, huminto siya sa paghinga. Ito ay imposible. Ang iba pang 4 na matatanda at si Cain ay nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Paano naging posible para kay Severin na napakadaling pumatay ng isang level 5 warrior king fighter? Damn it! Kahit ako ay hindi madaling patayin si 5th elder. Sabi ng great elder sa matinding gulat, na level 7 warrior king matapos niyang makita ang nangyari. Sa paghusga mula sa lakas at bilis ng pag-atake ni Severin, dapat siya ay nasa ranggo man lang ng level 8 warrior king. Pangalawang elder, mukhang wala na tayong magagawa kundi labanan siya gamit ang mga numero, sabi ng great elder sa iba pang mga elder pagkatapos niyang mapag-isipan ito. Ang iba pang matatanda ay tumanggo lahat, at hindi na sila naglakas loob na tignan si Severin. Matapos ang palitan ng tingin sa isa't isa ay nagmadali silang lahat papunta sa kinaroroonan ni Severin. Bam! 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 Isang tunog na parang kulog ang dumagundong sa kalangitan. Gayunpaman, ang 4 na matatanda ay napatay sa wala pang 10 segundo. Napakalakas ni Master. Si Abigail at ang iba ay namangha sa kung gaano kalakas si Severin. Kahit na hiniling sa kanila na maging bodyguard ni Severin ng isa sa mga war gods mismo, gusto pa rin nilang makita sa kanilang sarili kung gaano talaga kalakas si Severin. Gayunpaman, lubos silang kumbinsido sa kanyang kapangyarihan matapos masaksihan ang nangyari kanina. Sigurado silang nalampasan ni Severin ang antas ng Warrior King.
Sa katunayan, ang kanyang pagkamit ay maaaring ilagay siya sa antas ng mandirigmang emperador. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang War God's attainment ay umabot lang sa level 9 Warrior King kaya lubos na posible na nalampasan ni Severin ang 4 Great War Gods. Hindi pwede ito. Sabi ni Lucy sa nanginginig na boses matapos niyang makita ang nangyari sa pamamagitan ng kanyang binocular. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Malabo sa kanya ang laban pero masasabi niya na ang apat ay hindi man lang nakalapit ang mga matatanda sa antas ni Severin. Sa katunayan, mula sa paraan ng pagpatay niya sa kanilang lahat, ginawa ni Severin na parang nag-aalis lang siya ng ilang masasamang insekto. Severin, patawarin mo ako. Sabi ni Cain na nanginginig ang boses. Agad siyang napaluhod sa lupa nang makitang nakatingin sa kanya si Severin. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang Slasher Gang ay kasing sama na ngayong patay na ang 5 matanda. Kung tutusin, kahit ang pinuno ng Slasher Gangs ay matatakot sa pinagsamang kapangyarihan ng 5 matatanda. Natitiyak ni Cain na hindi darating ang leader ng gang para hanapin si Severin matapos makatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng 5 matatanda. Sa sandaling iyon sa wakas ay pinagsisihan niya ang pagtawid sa isang napakalakas na pag-iral. Haha, ngayon ka lang humingi ng tawad. Parang natatandaan ko ang pagiging masungit mo kanina lang. Di ba sabi mo papatayin mo ako? Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo sa sitwasyong kinalalagyan mo ngayon dahil dapat ay pinahahalagahan mo ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo na bumawi ng bagong dahon pagkatapos kong pilayin ang iyong tagumpay. Malamig na sabi ni Severin. Severin, we go way back as classmates so I beg of you to show me some mercy for old time's sake, pakiusap ni Cain. Patuloy siyang nakadapa kay Severin nang biglang nagningning ang mga mata nito na parang may naisip, may pera ako. Pwede kitang bigyan ng pera. Paano kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na mayroon ako? Hindi, salamat. Sa palagay mo ba, sa aking pagkamit, kailanman ay magkukulang ako ng pera? Let me tell you something, Draco Hall is all mine so do you really think that I be moved by your offer of money? Nagulat si Cain nang malaman na si Severin pala ang master ng Draco Hall. Sinipa ni Severin si Cain sa ulo, dahilan para lumipad siya sa lupa. Namatay siya bago pa man siya tuluyang huminto ilang di pa ang layo mula sa kinatatayuan ni Severin. Si Lucy na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan ay napalunok nang makitang patay na rin si Cain. Buti na lang hindi ako sumama sa kanila or else I be dead too. Muli siyang napalunok ngunit hindi ito nakakatulong para mabawasan ang gulat na nararamdaman niya sa loob. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi, kailangan kong umalis kaagad sa Brookborn. Hindi na ako makakatagal dito ng 1 minuto. Siguradong papatayin ako ni Severin kapag nahanap niya ako dito. Takot na takot si Lucy. Nawala na ang lahat ng kulay sa kanyang mukha at tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada na parang may isang grupo ng mga lobo na humahabol sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na isipin na siyang patay na at wala siyang pagpipilian kundi ang magtago. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmaneho si Lucy palabas ng lungsod sa pinakamabilis na bilis at umalis sa Brookborn magdamag. Nang nasa labas na siya ng lungsod, nagmaneho siya ng 1 pang oras bago huminto sa gilid ng kalsada. She heaved a sigh of relief and muttered to herself, I can't believe na pinatay ni Severin ang mga taong iyon na parang wala lang. Sino ba talaga siya? Paano siya naging napakalakas? Ano ang nangyari sa 5 taong pagkakakulong niya para magbago siya ng husto? Hindi maisip ni Lucy kung paanong ang kawawang taong itinakwil niya noon ay biglang naging napakalakas. Sa katunayan, siya ay ganap na nagbago sa ibang tao. Matapos pakalmeyan ang sarili, bigla siyang napangiti nang may pumasok sa isip niya. Walang dapat ikatakot sa kanya dahil mayaman na ako. Binigyan nga ako ni Cain ng daan-daang milyong dolyar, kung tutuusin. Ang pera na iyon ay maaaring tumagal sa akin ng ilang buhay. Kailangan ko lang maghanap ng lungsod kung saan walang nakakakilala sa akin para manirahan.
Haha, Severin, dapat kong sabihin na kailangan kong ibigay ito sa iyo. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Lucy sa kanyang paglalakbay at nawala sa gabi. Pinagmasdan ni Severin ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha nang biglang tumunog ang telepono ng Great Elders. Kinuha ni Severin ang telepono ng Great Elders at napangiti siya nang makitang ang leader ng gang ang tumatawag. Great Elder, kumusta ang sitwasyon sa tabi mo? Di ba sabi mo papatayin mo si Severin ngayong gabi? Sabi ng isang middle-aged na lalaki mula sa kabilang side ng telepono nang sinagot ni Severin ang tawag. Para siyang naghihintay ng magandang balita. Tumawa si Severin at sinabi, ang 5 matatanda at si Cain ay patay na lahat. Dapat ikaw ang leader ng slasher gang. Bakit hindi mo ako hinanap para maipakita mo sa akin kung gaano kakalakas? Ang kanyang tono ay isang provocation na para bang hindi siya mapakali na mag-aksaya ng kanyang oras sa pakikipag-usap sa isang taong napakahina. Natahimik ng ilang segundo ang lalaki sa kabilang side ng telepono, iniisip, patay na ang lahat ng 5 elder. Ibig sabihin, ang taong kausap ko sa telepono ay dapat man lang ay level 8 o 9 warrior king. Sa madaling salita, hindi na ako babalik ng buhay kung pupunta ako sa Drakodom para labanan siya ngayon. Ano, natatakot ka ba? Panunuyan na tanong ni Severin nang wala siyang natanggap na sagot mula sa pinuno ng slasher gang. Ang mga sulok ng bibig ng leader ng gang ay hindi mapigilan bago niya ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, natapos na ng 6th elder ang kanyang trabaho, at napakunot ang noo niya nang makitang kakilakilabot ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong problema, boss? Tapos na, para sa akin at para sa slasher gang. Lahat ng 5 matatanda ay pinatay na, humagulgol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kawalan ng pag-asa. Biglang namula ang mga mata niya habang sinuntok ang mesa sa tabi niya. Hindi ko sana pinapunta silang 5 para lumaban kung alam kong magiging ganito kalakas ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito ay tiyak na nakilala na namin ang aming laban. Ang pagkamatay ng 5 matatanda ay nangangahulugan na ang aming mga gang na lumalaban sa kapangyarihan ay naputol ng kalahati. Ang mesa ay agad na gumuho sa alikabok. Napaatras ng ilang hakbang ang 6th elder na humigop, at lihim na nagalak na hindi niya sinundan ang iba pang 5 elder sa laban dahil may gagawin siya noon, dahil kung hindi, siya ay nakahigang patay na din. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 635. Lumapit si Abigail kay Severin at nag-aalalang nagtanong, Guro, ano ang sinabi ng pinuno ng gang? Inihagis ni Severin ang telepono sa lupa bago tumalikod para harapin ang lahat ng naroon. Takot na takot ang pinuno ng gang kaya hindi man lang siya nakapagsalita. Sigurado akong hindi siya pupunta dito para labanan tayo. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, sa wakas ay makakapagpahinga na tayo. Ang mga Novak ay hindi maglalakas loob na maging tanga para magdulot ng gulo para sa atin. Narito ang isang tahimik at mapayapang buhay sa hinaharap. Ang lahat ng mga taong ito ay nararapat na mamatay dahil sa nang-ahas na tumawid sa ating Panginoon. Aba, baka pagod na silang mabuhay. Mayabang na sabi ni Lily. Pagkatapos ay nakita niya ang mga singsing sa mga bangkay at sinabi kay Severin, Guro, dapat ay mayroon silang kaunting mapagkukunan ng pagsasanay sa kanila. Tumango si Severin at sinabing please take care of the dead bodies. Maaari niyong hatiin ang anumang mayroon sila sa kanila sa iba sa inyo. Hindi ako nagkukulang ng anumang mga mapagkukunan sa ngayon kaya ang mga bagay na mayroon sila sa mga ito ay maaaring maging mas angkop para sa inyong lahat. Salamat, Master. Nagpalitan ng masayang tingin ang mga dilag sa isa't isa. Tatay, napakagaling mo, sabi ni Celine pagkapasok ni Severin sa bahay. Nasaksihan nila ni Diane ang lahat sa siwang ng pinto. Kumunot ang noo ni Severin kay Diane at nagtanong, bakit mo hinayaang makita ni Celine ang lahat ng iyon? Hindi ka ba natatakot na magkaroon siya ng mga bangungot ngayong gabi? Siya ay hindi natatakot sa lahat.
Nakiusap siya sa akin na panuurin kanyang bugbugin mo ang mga masasamang tao at medyo nag-alala ako sa'yo, kaya naisip ko na wala namang masama kung hayaan siyang manood, nakangising sagot ni Diane. Medyo natahimik si Severin. Tila may predisposition si Celine sa ganitong uri ng bagay. Hindi nagtagal ay umakyat na siya pagkatapos. Nang gabing iyon, mag-isang nakahiga si Severin sa kama, nagbabasa ng manual ng alchemy. Siya sa isip ay dumaan sa bawat hakbang ng paggawa ng iba't ibang mga tableta upang ipasok ang mga ito sa kanyang alaala. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero. Mr. Severin, di ba sabi mo gusto mong bumili ng diamond ring? Kailan ka malayang pumunta para tingnan? Nakatanggap ang tindahan ng ilang bagong singsing kahapon at lahat ng mga ito ay nasa mababang hanay ng $1,000,000, sabi ng isang magandang babae mula sa kabilang dulo ng telepono. "I'll be there kaagad," nakangiting sagot ni Severin. Tiningnan niya ang mga available na diamond rings kahapon ngunit wala siyang nakitang nagustuhan niya. Sinabi lang niya sa retail assistant doon na hindi niya i-consider ang isang diamond ring na kulang sa $1,000,000. Nang makitang may nakilala siyang customer na may napakalalim na bulsa, sinabi agad ng retail assistant na makikipag-ugnayan siya sa kanya kung may mga bagong diamond ring ang shop. Hindi nagtagal, dumating si Severin sa pinakamalaking tindahan ng alahas sa Brookborn. "Mr. Severin, sa ganitong paraan pakiusap. The diamond rings in the $1,000,000 range are all stored on the second floor which are normally reserved for our VIP customers only," nakangiting sabi ng magandang manager pagkapasok niya sa store. Kung tutuusin, hindi maraming tao ang kayang bumili ng milyon-milyong singsing na diamante, at sinundan siya ni Severin sa hagdanan na puno ng mga bodyguard. Sa katunayan, magkakaroon ng isang bodyguard na nagbabantay bawat isa sa 2 hakbang paakyat sa hagdan. Pagkarating sa ikalawang palapag, nakita ni Severin ang isang kristal na plataporma sa gitna ng silid at sa ibabaw ng plataporma ay may ilang napakagandang singsing na diamante. Naglakad si Severin papunta sa plataporma. Pagkatapos ay tumanggo siya ng kasiya siya pagkatapos tingnan ang mga singsing. Hindi masama. Ang bawat isa sa mga singsing dito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Napaangat bigla ang ulo niya nang makita ang promotional poster sa harap niya. Ipinakita sa poster ang isang magandang singsing na diamante na may nakasulat na one of a kind na singsing na diamante. Hindi mo mahahanap ang pareho saan man sa mundong ito. "Oy, mukhang maganda ang singsing na ito." Naakit agad si Severin sa diamond ring sa poster. Bukod dito, may isang talagang magandang mukhang brilyante na kwintas sa tabi ng singsing. Ang kwintas na diamante ay ang uri na mayroong 100 maliliit na brilyante na nakasabit sa kadena nito, na ginagawa itong mas kaakit-akit, napakarilag. Ganap na napakarilag. Matagal na akong naghahanap ng kwintas na ganito. "I am sure it'll look beautiful on my wife," deklara ni Severin na nakangiti. Gayunpaman, napansin niyang walang presyo sa poster. Kumunot ang noo niya at nagtanong, magkano itong diamond ring at diamond necklace? Awkward na ngumiti ang manager at sinabing, "Mr. Severin, I am afraid they aren't for sale. Masyadong mahal ito kaya napagpasyahan naming panatilihin ito bilang isa sa aming mga mahalagang koleksyon. Hindi mo mahahanap ang brilyante na singsing o kwintas na diamante saan man sa mundo kaya medyo bihira ang pagkakaroon ng 2 sa isang set. Minsan, ipapakita namin ang mga ito sa pambansang eksibisyon ng alahas." Nawala ang ngiti sa mukha ni Severin nang marinig iyon. "Magkano ang masyadong mahal? Gusto kong bilhin ito. To be honest, I don't know kasi ang boss lang namin from the headquarters can put a price on it but my guess would be in the hundred of millions," sabi ng manager na may parehong awkward na ngiti sa pwesto. "Kaya lang, gusto ko pa rin itong bilhin," determinadong sabi ni Severin. Ang katotohanan na ito ay napakabihira, ito ang mas gusto niyang bilhin. "Okay naman. I asked the shop owner to contact the headquarters," sabi ng manager na nakakunot ang noo. Wala siyang choice kundi tawagan ang may-ari ng tindahan dahil hindi siya titigilan ni Severin. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang magandang babae na nakasuot ng puting suit.
Tumingin siya kay Severin at sinabing, Mr. Severin, ako ang may-ari ng tindahang ito. Tumawag na ako sa punong tanggapan at sinabi ng aming amo na handa siyang ibenta sa iyo ang singsing na diamante at kwintas na diamante sa halagang 300 milyong dolyar. Ang singsing na diamante at kwintas na diamante ay naging simbolo ng kahusayan sa aming tindahan sa loob ng maraming taon, at ang pagkakayari na napunta sa mga ito ay hinding-hindi matutularan. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol na siya ni Severin. Ang 300 milyong dolyar ay malaking pagbabago. Bibili ako. Natigilan ang may-ari ng tindahan. Ito ay 300 milyong dolyar na pinag-uusapan nila. Akala niya ay aatras si Severin sa pagbili ng diamond ring at diamond necklace sa sandaling malaman niya ang presyo. Sa katunayan, handa pa siyang magrekomenda ng iba pang mas murang singsing na diamante para sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag sa kanya kung bakit ganoon kataas ang presyo ng singsing na diamante at kwintas na diamante nang sabihin niyang bibilhin niya ito. Ay, sigurado ka ba dito? Kung oo, kailangan mong magbayad ng deposito na 7,500,000 dolyares at ipapadala sa amin ng punong tanggapan ang singsing na diamante at kwintas na diamante at maaari mong kunin ang mga ito bukas. Ngunit syempre, maaari rin kaming mag-ayos ng espesyal na paghahatid sa iyo. Napalunok ang may-ari ng tindahan at tumingin kay Severin na may pagtataka sa mukha. Ang iyong asawa ay dapat na ang pinakamaswerteng babae sa mundo, Mr. Severin. Siya nga pala, saang pamilya siya nanggaling mula sa. Labis siyang naiinggit kay Diane at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pakiramdam na magsuot ng ganito kamahal at napakarilag na singsing na diamante at kwintas na diamante. Ngumiti si Severin at sinabi, ang asawa ko, si Diane, ay mula sa pamilya Shanahan. Oh, alam ko kung sino siya. Medyo natigilan ang may-ari ng tindahan. She's one very classy lady, okay. Sa katunayan, sasabihin ko pa nga na mayroon siyang napakagandang hangin sa kanya kaya sigurado akong napakaganda ng shell na may singsing na diamante at kwintas na diamante sa kanya. Haha, syempre naman. Pupunta ako bukas para kunin ang kwintas para hindi mo na kailangang ayusin ang paghahatid, masayang sabi ni Severin. Okay, at ito pala ang name card ko. Ipinasa ng may-ari ng tindahan ang kanyang name card kay Severin at pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong, maaari ba akong magkaroon ng karangalan na imbitahan ka sa hapunan? Then she bit her lips seductively before throwing him a flirty glance. Medyo natigilan si Severin. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-forward ang may-ari ng tindahan sa kanya. Mukhang gagawin ng mga babae dito ang lahat para makasal sa mayamang pamilya, naisip niya. Bukod dito, sa paghusga sa sitwasyon, alam niya na kung siya ay tatanungin, ang may-ari ng tindahan ay papayag na makipagkita sa kanya sa isang silid ng hotel ngayong gabi. Gayunpaman, ngumiti lamang siya at sinabing, hindi, salamat. May gagawin pa ako pagkatapos nito kaya magkita na lang tayo bukas. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng shop. Hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya sa may-ari ng shop na may gagawin pa siya pagkatapos noon dahil ang una niyang ginawa pagkalabas niya ng shop ay ang mag-book ng venue para sa kanyang kasal. Gayunpaman, pagdating niya sa Bloomington Hotel, sinabi sa kanya ng manager na may nag-book sa buong itaas na palapag sa petsa na gusto niya, na talagang wala sa kanyang inaasahan. Sino ang nag-book? Nakasimangot na tanong ni Severin sa manager. Walang ideya ang chubby manager kung sino si Severin. Sinulyapan niya ito at bahagyang ngumiti. Isang taong hindi mo kayang tawirin. O talaga, nagsalubong ang kilay ni Severin. Buti na lang at wala akong intensyon na ipaglaban siya. Sa totoo lang, gusto ko lang itanong sa kanya kung papayag ba siyang ibigay ang bukang niya sa akin. Nagbibiro ka siguro, sir. Bakit niya gagawin yun kung marami siyang pera? Tumawa ang chubby manager at idinagdag, sa tingin mo dahil mayaman ka lang kaya mong gawin lahat ng gusto mo ha? Sayang naman dahil mas mayaman sa iyo ang lalaking nag-book ng buong floor. Sabihin mo lang sa akin kung sino ito at I discuss the rest with him, sabi ni Severin pagkatapos pag-isipan ang bagay na iyon.
Kung tutusin, sinabi niya sa mga Shanahan na sa Bloomington Hotel niya gaganapin ang kasal kaya walang paraan na magpalit siya ng venue. Tsaka yung venue lang sa taas ng hotel ang kasya sa dami ng taong iimbitahan niya at yung pinakamahal na venue lang ang babagay sa kasal nila ni Diane. Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa iyo ang gusto mong malaman? Akala ng chubby manager na si Severin ay isa sa mga spoiled na rich kids kaya nagpahiwatig ito sa kanya. Why should I tell you when it don't benefit me at all? Medyo natahimik si Severin, kaya humihingi siya ng suhol. Ang mas ikinagalit niya ay ang pagtingin sa kanya ng chubby manager. Ayaw sayangin ni Severin ang kanyang hininga sa pakikipagtalo sa tulala na manager kaya pasimple niya itong sinampal sa mukha. Hindi mo ba alam na ako ay isang tao na hindi mo rin kayang tawirin? Ngayon, sasabihin mo ba sa akin o hindi? How dare you slap me? Alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? Pagsisisihan mong sinampal mo ako. Sigaw ng chubby na manager sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Seguridad, may nanggugulo dito. Hindi nagtagal, napalibutan si Severin ng 20 higit pang mga security guard. You must have a death wish siyang na naglakas loob kang sampalan ako. I might just be a manager but that don't mean na pwede mo akong sampalan. Tiyak na ilalagay ka ng may-ari sa iyong lugar kapag nalaman niya ito. Sabi ng chubby manager sabay hawak sa mukha. Haha, congratulations, lalo mo lang akong ginasto na bugbugin ka, you good for nothing snivelang sa uhog mo. Mahinahong sabi ni Severin. Itinuro ng chubby manager si Severin at galit na sinigawan ng mga security guard. Well, what are you all waiting for? Bugbugin niyo siya ngayon din. Agad na sumugod ang mga security guard patungo kay Severin na may mga stun baton sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, kahit na mayroon silang mga numero sa kanilang panig, hindi pa rin sila mapapantayan para kay Severin at hindi nagtagal ay lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Ano? Sino ka ba? May death wish ka ba? Takot na umatras ang chubby manager kay Severin. Sa sandaling iyon, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumatakbo kasama ang ilan pang mga tao. Jack Woodford, ano sa mundo ang nangyayari dito? Tanong niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga security guard na nakahiga sa lupa ng may pagtataka. Iniisip kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito. Kasalanan ng lahat ng ito ang punks na iyon. Siya ang nanggugulo dito, galit na sagot ni Jack. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na babae kay Severin at malamig na sinabi, Boy, alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? How dare you beat up our security? Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niya ang isang binibini na papasok sa hotel kasama ang kanyang mga bodyguard. Agad namang nagningning ang mga mata ni Jack. Miss Sheila, may nanggugulo sa hotel. Binugbog pa niya yung security guard namin. Sa pagbanggit ng isang taong nanggugulo sa kanyang hotel, agad na humakbang si Sheila at galit na sinabi, kung sino ang maglakas loob na gawin iyon ay dapat may death wish. Nang marinig ni Severin ang boses niya, lumingon siya at awkward na sinabi, Sheila. Severin, namula si Sheila nang makita si Severin. Anong ginagawa mo dito? Pinagtagpo na naman siguro tayo ng tadhana. Walang imak ang lahat ng naroon habang ang manager at general manager ay nalilito. Ano ang nangyayari? Bakit parang teenager si Miss Sheila? Agad na lumapit kay Sheila ang nasa katanghaliang gulang na babae, na siyang general manager ng hotel at tinanong siya, Miss Sheila, kilala mo ba siya? Si Jack ang chubby manager ay nagsimulang manginig sa kanyang bota. I can kiss goodbye to my job if that guy is. Bukod sa mga bagay na kinakaharap, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang manager para mangganso ng pera sa hotel. Agad namang lumapit si Sheila at hinawakan ang kamay ni Severin na siyang ikinagulat niya. Hindi ko lang siya kilala pero boyfriend ko talaga siya. Halos himatayan si Severin sa katarantaduhan niya. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ni Sheila at sinaman siya ng tingin. Anong pinagsasasabi mo, lokong babae ka? Hindi kita girlfriend, okay. Boyfriend mo. Nagulat din ang general manager.
Hindi pa niya narinig na may nobyo si Sheila kaya paano biglang sumulpat ang isa. Tinanggihan lang ba ng lalaking iyon si Miss Sheila? Gulat na bulalas ng isang waiter. Hindi lamang si Sheila ang bihirang uri ng kagandahan ngunit siya rin ay anak na babae ng pamilya Ballard. Kahit sinong lalaki ay magtatalon sa tuwa kung tawagin niya itong boyfriend kaya bakit parang hindi masaya si Severin tungkol sa buong bagay. Imposible yan Miss Sheila. I've never heard you saying you have a boyfriend, sabi ng general manager. I'm really done for if he really Miss Sheila's boyfriend, thought Jack worriedly. Yeah, he's very shy so he likes to keep in on the down low, sagot ni Sheila sabay tawa. Erg, anong kalokohan ang nangyayari? Hindi siya mukhang nahihiya sa akin. Besides, I would showing off Miss Sheila any chance I could kung girlfriend ko siya so what's there to be shy about? Naisip ni Jack na halos ma-stroke dahil sa katarantaduhan ng lahat ng ito. Magiging sulit ang buhay ko kung makakahiga ako sa babaeng tulad ni Miss Sheila. Samantala, hindi na nakaimik si Severin dahil alam niyang walang silbi ang anumang paliwanag kay Sheila. Matapos pag-isipang mabuti, hindi napigilan ni Jack na magtanong, Miss Sheila, biro ba ito? This guy came here to book the top floor for his wedding which means he's getting married soon so it's impossible that he your boyfriend. Oo, tama ang chubby manager. I am getting married soon and I have a wife so how can I be Sheila boyfriend? Natatawang sabi ni Severin. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Sheila. Kumikislap ang mga mata niya habang sinasabi, bakit hindi siya magkaroon ng asawa at kasintahan? Wala akong nakikitang conflict of interest dyan. Besides, we're still in the early stages of the relationship so who knows, baka maging asawa niya rin ako in the future. Bahagyang kumibot ang mga sulok ng bibig ni Severin. Aalis na sana siya sa hotel kung hindi dahil sa Bloomington Hotel ang pinakamagandang hotel sa buong Brookborn. Tumingin si Sheila kay Jack at tinanong siya, ikaw dyan, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Anong ginawa mo para tumawid sa boyfriend ko? Bakit mo hiniling sa mga security guard na bugbugin siya? Wala akong ginawa, Miss Sheila. Gusto daw niyang i-book ang buong itaas na palapag ng hotel pero sinabi ko sa kanya na may nag-book na noon, sa kanya at pagkatapos ay sinimulan niya akong bugbugin, paliwanag ni Jack na nakayuko. Siguradong nagsisinungaling ka. Alam ko kung anong klaseng tao ang boyfriend ko. Hell never act so unreasonably, sabi agad ni Sheila. Ngumiti si Severin at sinabing, walang hiyang sinungaling ka. Paano ka magsisinungaling ng ganyan? Alam na alam mo ang totoong nangyari. Tinanong kita kung sino ang nag-book ng buong itaas na palapag dahil gusto kong itanong iyon sa tao kung siya ay magiging napakabait na baguhin ang kanyang lugar o baguhin ang kanyang petsa. In fact, I wouldn't even mind compensating him for the trouble but then you said sasabihin mo lang sa akin kung bibigyan kita ng suhol. Oh, so iyon ang nangyari. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Sheila. Ang taba mong piraso ng shit. How dare na humihingi ka ng suhol kapag humihingi lang siya sa iyo ng ilang impormasyon. Umalis ka na agad dito. Natanggal ka na. Hindi, Miss Sheila, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Hinding-hindi ko nagagawin iyon, pakiusap ni Jack. Lumayas ka. Gayunpaman, ayaw siyang bigyan ni Sheila ng pangalawang pagkakataon at agad na inutusan ang mga security guard na kunin siya. Pagkaalis ni Jack, ngumiti si Sheila at sinabi sa general manager, Miss Anita, maaari mo bang malaman kung sino ang nag-book ng buong itaas na palapag ng hotel sa petsa na gusto ni Severin? Baka pwede natin hilingin sa kanya na baguhin ang petsa o venue. Si Mr. Gunther Solana na nagmula sa isang second tier na upper class na pamilya ay nag-book ng floor. Humakbang pasulong si Anita at kumunat ang noo. Miss Sheila, I don't think we should ask him to give up the venue since na nagbayad na siya ng deposito. Paano kung nagbayad na siya ng deposito? Kailangan lang namin siyang bayaran ng doble ng deposito since we're the one who breached the contract, sabi ni Sheila na walang pinalampas. Pagkatapos ng pag-iisip, sabi ni Severin, I think it's best for me to go talk to him. Kung tutusin, kung kakausapin mo siya sa telepono tungkol dito,
Maaaring sumang-ayon siya dito ngunit walang sinasabi kung gaano ito kagalit sa kanya. Kaya mas maganda kung bibisitahin ko siya at magkausap kami ng harapan tungkol dito. Agad na nagningning ang mga mata ni Sheila. Ito na ang pagkakataon niyang makasama si Severin ng ilang oras. Walang paraan na papalampasan niya ang pagkakataong ito. Kaya naman, tumahimik siya at sinabing, hayaan mo akong sumama sa iyo dahil may libreng oras ako ngayon. Nako, hindi na kailangan iyon, awkward na sabi ni Severin. No, I'm the owner of this hotel so I must apologize to him for breaching the contract. Hindi mo ba iniisip, sabi ni Sheila, napakurap siya kay Anita, senyales na sumang-ayon sa kanya. Naintindihan naman agad ni Anita ang gusto niyang gawin. Mabilis siyang tumango at sinabing, oo, tiyak na papayag si Mr. Gunther na isuko ang venue kung sasama si Miss Sheila sa iyo. Hindi makaisip si Severin ng magandang dahilan kung bakit hindi dapat sumama sa kanya si Sheila kaya sa huli, wala siyang choice kundi ang sabihin, oh, sige. Maya-maya pa ay lumabas na silang dalawa ng hotel at si Sheila naman ay sumakay sa front passenger seat habang si Severin naman ay sumakay sa driver seat. Kabanata 640. Nang makita ni Severin si Sheila na sumakay sa kanyang sasakyan, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait at sinabing, Sheila, wala ka bang Ferrari? Mas gusto kong sumakay sa kotse mo. Don't worry, I asked my bodyguards to follow us from behind, masayang sabi ni Sheila. After a pause, she added, I bet you must be feeling pretty good about yourself when I pretended to be your girlfriend. Dapat binilhan mo ako ng pagkain para pasalamatan ako sa kusang pagsasakripisyo ng sarili ko ng ganoon. Ngunit hindi ko hiniling na gawin mo yon. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mong kusa, medyo sabi ni Severin na walang magawa. Gayunpaman, si Sheila ay matigas ang ulo gaya ng dati. Oh please, given our relationship, do you think I need you to tell me to do that? It's a given na handa akong isakripisyo ang sarili ko para maiahon ka sa anumang problema. She then shyly lowered her head and her voice became as facile as a mosquito buzz, I would be willing to give my body to you too. Ayaw sayangin ni Severin ang pagtatalo nila sa kanya. Sa halip ay mas binilisan pa niya ang pagmamaneho at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa mansyon ng mga Solana. Ang mga Solana ay tumaas pa lamang sa ranggo ng pangalawang antas ng pamilyang may mataas na uri kung kaya't hindi talaga sila nakakuha ng matatag na posisyon sa lipunan ng mataas na uri. The reason why Gunther booked the top floor of the Bloomington Hotel was because his fiancée a celebrity requested to have their wedding there. Masyadong nahiya ang ama ni Gunther na tanggihan ang kahilingan sa takot na baka isipin ng iba na wala siyang pera kaya wala siyang choice kundi i-book ang venue. Ang halaga ng pag-book sa buong tuktok na palapag ng Bloomington Hotel lamang ay $1,000,000 at hindi pa kasama ang halaga ng pagkain o inumin. Gayunpaman, ginawa ng ama ni Gunther ang lahat ng kanyang makakaya upang makabuo ng pera. Miss Sheila, gulat na sigaw ng mga bodyguard nang makita siyang naglalakad papunta sa mansyon kasama ang isang lalaking hindi pa nila nakikilala. Kahit alam na nila kung sino si Sheila, nagulat pa rin sila nang makita siya doon dahil tiyak na nauuna si Sheila sa Solana in the pecking order. Sa madaling salita, hindi gaanong mahalaga ang mga Solana para personal niyang bisitahin ang mga ito. Ito si Severin, sabi ni Sheila nang mapagtantong hindi siya nakilala ng mga bodyguard. Then she lifted her chin ever so slightly and proudly added, he's my boyfriend. Napasinghap ang lahat ng bodyguards nang marinig iyon. Heto ka na naman sa kalokohan mo, malungkot na sabi ni Severin. Sinusubukan ba niyang ipaalam sa buong mundo? What's even more ridiculous is I'm not even her boyfriend. Agad na yumuko ang mga bodyguard na may paggalang sa kanya at sabay-sabay na nag-chorus ng, Welcome, Mr. Severin. Mangyaring maghintay dito sandali. I inform Mr. Archie of your arrival, sabi ng isa sa mga bodyguard bago pumasok sa loob ng mansyon. Ano sa tingin mo, Ariel? Masaya ka ba na nag-book ako ng hotel? Nagbayad pa kami ng deposito. Tanong ni Gunther sa magandang fiancé na may ngiti sa labi.
Si Ariel Minks ay maaaring isang third-rate na celebrity lamang ngunit ang kanyang hitsura ay higit pa sa husay para sa kanyang husay sa pag-arte. Oo, napakasaya ko. Sigurado akong lahat ng babae sa buong Brookborn ay magseselo sa akin noon. Nakangiting sabi ni Ariel. Si Archie Summer na nasa kabilang side ay tahimik sa buong pag-uusap nila. Ang pag-iisip ng lahat ng pera na nahuhulog sa alisan ng tubig ay nagpasakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, para sa isang pangalawang tier na mas mataas na klase na pamilya na tulad nila, ang paggastos ng $1,000,000 sa isang lugar lamang ay medyo mahirap sa kanilang bulsa. Para sa kanya, si Ariel ay isang babaeng masyadong nagmamalasakit sa pagselos ng ibang babae sa abot ng kanyang ginawa, at hindi man lang isipin kung paano ito makakaapekto sa pananalapi ng Solana. Gayunpaman, wala siyang choice kundi ang sundin ang gusto nito dahil siya ang babaeng pinili ng anak niyang pakasalan. Sa sandaling iyon, isang bodyguard ang tumakbo at tumawag, Mr. Archie. Sir Archie, bumisita sina Miss Sheila at Mr. Severin.